Ito po ang pinakamagandang gawin. Tama lang. Pero ang problema kasi, kakasaba etong si Tambaloslos. Alam niya sa sarili niya. Kung mayroong pinakasinungaling sa, sa mga government officials na meron tayo, yan po ay si Tambaloslos. Tapos hahamunin niyo pa ng lie detector test, natural. Natural, aalma yan. So alam na. Siguro kahit walang lie detector test, kung ikaw ay matinong kababayan at nag-iisip ng tama, may prinsipyo, siguro naman ay papanigan niyo po etong si Undersecretary Mercado, yung pinakahuling whistleblower, yun nga, na nagbunyag ng mga katiwalian dyan sa ahensya na pinumunuan nga natong si Sara Duterte. So puntahan natin. Lie detector test. Sigurado game dyan si Mercado. Sigurado aalma dyan si Tambaloslos. Kailan ba kasi? Diba? Sa debate halimbawa, ni minsan hindi yan sumipot ng mga noong panahon ng kampanya. Bakit? Ayaw niya kasing mabisto kung ano hanggang saan lang yung dunong niya. At lalong sa mga ganito na lie detector test, napatunayan na rin naman anyway ng taong bayan kung gaano siya kasinungaling. Pero kasi yung mga natitira na naniniwala pa sa kanya, siguradong babaliktad na rin kung sakaling pumasa siya dito sa lie detector test. Yan po ang mangyayari. Kung wala namang itinatago daw nga ito si Sara Duterte, walang issue sa pag-take ng lie detector test. May issue na yan, sigurado tayo. Kahit ngayon pa lang sasabihin na natin, hindi yan papayag dahil meron siyang tinatago. Ang totoong nagsisinungaling dito ay etong si Sara Duterte. Ang totoong sinungaling at pinakasinungaling sa lahat ng sinungaling ay ang mga Duterte. Mahirap niya, no? Ang pinakamasaklap diyan kasi, sinungaling ka na nga, yung parang ibabato mo pa sa ibang tao, yung mga kaugalian mo, yung mga ginagawa mong kabulastugan, katulad ng pagsisinungaling niya, katulad ng pamumulitika ko, no? Katulad ng paglustay ko no, ng pera ng taong bayan. Lahat po yan ay ibinabato natin si Sara Duterte sa iba, sa mga itinuturing niyang kalaban, sa mga nasa gobyerno na nagtatrabaho ng tama. Lahat ipinapasa yan. Pero ano ang totoo? Sa kanyang kaugalian lahat yan. Pondo ng bayan ang pinag-uusapan dito, and the Vice President owes it to the people to prove her honesty and integrity. Kahit nga talaga walang lie detector test, kung ikaw ay matinong o nag-iisip ng tama, tuwid ang kaisipan mo bilang isang mamamayan ng bansang ito, sana nakikita mo, sana alam mo kung ano yung totoo na nangyayari sa ating bansa, kung sino yung mga taong nagpapahirap sa ating bansa. At isa dyan, ang mga katulad ni Sara Duterte na nagkukunwaring malinis, nagkukunwaring walang bahid ng kung ano man, pero lahat kabaliktaran yan. Solon kay VP Sara, mag-lie detector kayo ni Asek Mercado. Kung talagang yun nga, nasa puso o sa puso ni Sara Duterte, feeling niya, nagsasabi siya ng totoo. Feeling niya. Feeling ko nagsasabi ako ng totoo. Ang sagwa, no? Nagsasabi daw ng totoo. Hindi na kailangan pang mag-deny at manira sa press con. Kasi agad-agad nagpa-press con itong isang ito at matindi yung kanyang mga paninira at banat agad kay Mercado. Yan nga, nagpakita, meron daw siyang mga dokumento na magpapatunay. Sige, gawin mo na, aligaga na naman kayo. Para gumawa ng mga kung ano-anong dokumento. Pero yun nga, napaka-pleasant, napaka-composed ng aura na si Mercado, yung kanyang pagpapaliwanag sa mga issues na ibinabato sa kanya ni Sara Duterte. Halata mo, nagsasabi ng totoo dahil ni minsan hindi siya nag-buckle, ni minsan hindi siya kinabahan sa kanyang mga statement dahil alam niya kasi sa sarili niya na nasa tama siya. Good luck.